Si Mark at ang pagbangon ng basketball court sa Sitio Palapag. Sa isang tahimik na umaga sa Sitio Palapag, maagang nagising si Mark, ang anak ng isang kilalang CEO. Bagamat lumaki siya sa isang mayamang pamilya, mas gusto niyang mamuhay ng simple at makatulong sa kanyang kapwa. Habang naglalakad siya sa seawall, napansin niya ang lumang basketball court na madalas paglaruan ng mga kabataan. Kalaw-angin na ang ring, sirang-sira ang mga kahoy, at halos hindi na ito magamit ng maayos. Napaisip si Mark, maraming kabataan ang mahilig maglaro nito. Sayang naman kung pababayaan lang natin itong masira, sabi niya sa sarili. Kaya naman agad siyang nagtungo sa bayan upang bumili ng mga kakailanganin. Bumili siya ng bagong basketball ring, mga kahoy, pako, plywood, pintura, at bagong bola. Kinabukasan, tinawag niya ang mga kabataan at mga kababaryo sa Sitio Palapag. Mga kaibigan, gusto kong ayusin natin ang ating basketball court. Sama-sama tayong magtulungan para magkaroon tayo ng maayos na lugar para sa sports at pagkakaisa, masayang sabi ni Mark. Agad namang sumang-ayon ang mga kabataan. Kasama kami, Kuya Mark. Sabay-sabay nilang sagot. Nagsimula agad silang maglinis ng paligid. Ang iba ay nagwalas, ang iba naman ay nagbunot ng damo at nag-alis ng mga lumang kahoy. Habang tumatagal ang oras, unti-unti nang nababago ang itsura ng court. Ngunit nang magsimula na silang gumawa ng bagong backboard at poste, napansin nilang kulang pala ang kanilang mga materyales. Kuya Mark, kulang na po tayo ng kahoy at pako, sabi ng isa sa mga kabataan. Napakamot ng ulo si Mark. Nako, paano natin matatapos ito? Maya-maya ay naalala niya ang kanyang kaibigang si Christopher Cabudal, na kilala sa pagiging matulungin. Agad siyang nagtungo rito. Christopher, maaari ba kaming makahiram ng ilang kahoy at pako? Kulang kasi ang aming mga gamit para sa basketball court. Ngumiti si Christopher. Kung para sa mga kabataan ng Sitio Palapag, handa akong tumulong. Walang pag-aalinlangang pinahiram niya sila ng mga kahoy, pako, at iba pang materyales na kailangan. Maraming salamat, Christopher. Masayang sabi ni Mark. Walang anuman. Ang mahalaga ay makatulong tayo sa komunidad, sagot nito. Dahil sa dagdag na materyales, nagpatuloy ang kanilang trabaho. Habang lumilipas ang mga oras, lalong naging masigla ang lahat. Ang mga kabataan ay nagtutulungan sa pagbubuhat ng kahoy. Ang mga matatanda naman ay nagbibigay ng payo at tumutulong sa pagkukumpuni. Bandang tanghali, nagkaroon sila ng maikling pahinga. Habang kumakain ng pananghalian, pinag-uusapan nila kung gaano kasaya ang magiging mga laro kapag natapos na ang court. Makakapagpaligan na tayo rito, sabi ng isang binatilyo. Oo nga, hindi na natin kailangang pumunta sa malayong barangay para makapaglaro, dagdag naman ng isa. Pagkatapos kumain, agad silang bumalik sa trabaho. Mainit ang sikat ng araw ngunit walang sino man ang sumuko. Pagsapit ng hapon, naitayo na ang bagong basketball ring. Naitayo rin ang bagong backboard at napinturahan na ang court. Habang papalubog ang araw, ramdam na ng lahat ang pagod. Ngunit ayaw nilang umuwi nang hindi natatapos ang kanilang proyekto. Kaya kahit dumilim na ang paligid, nagpatuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. May mga ilaw na inilagay upang makita nila ang kanilang ginagawa. At sa wakas, bandang gabi, natapos din nila ang huling bahagi ng basketball court. Nang may sabit ang bagong net at may handa ang bagong bola, nagsigawan sa tuwa ang mga kabataan. Tapos na, ang ganda na, pwede na tayong maglaro. Hindi na sila nakapaghintay. Kaagad silang bumuo ng dalawang koponan. Hinagis ni Mark ang bola sa gitna ng court. Simulan na ang unang laro. Sigaw niya. Agad na nagsimula ang laban. Umalangaw-ngaw sa buong seawall ang tawanan, hiyawan, at palakpakan. Bawat puntos ay sinasabayan ng sigawan ng mga manunood. Maging ang mga matatanda ay natuwang panuurin ang mga kabataan. Habang pinagmamasdan ni Mark ang masayang mga mukha ng mga bata, napangiti siya. Napagtan. Lower sila. Lower sila sa baba. Kumbaga ay ano,
Upat, pang-upat, di ba? Upat na academical. Pang-upat din da. Tapos na. Okay na? Ito daw, ang unang shot mo. Ang ano, ang tricycle nanay. Ay, sagunta tricycle. Ay, Ay, sus. Kaya na. Merindani ka mo, kaya wala ka.